with every step I take. Your love keeps me going. In the shadow of your gaze, I find my future. Challenges surrounding me, but faith will not fail. Your comfort is my shelter, your power my home. Every morning I wake up in gratitude. Pwede natin tanggapin si Jesus sa magitan ng ating pananampalataya. Ngayon, mayroon tayong gagawin. Mananalangin ako at ariin nyo na ang panalangin ito ay pagsusurrender ng inyong buhay sa Diyos. Okay po ba yun? Yan, ganito. Ang Panginoon nagbigay ng solusyon. Kung ang Satanas nagbigay ng problema sa atin, may kamatayan, ang Panginoon nagbigay ng solusyon. Anong solusyon? Ang tao, bagaman mamamatay, mabubuhay kasama ng Diyos. Sa anong paraan? Pastor, sa anong paraan? Kailangan ang tao ay sumuko at mag-surrender ng buhay niya sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kung ang nakatungkulan mo mataas o ako'y kapinagkadalan, ang pananabagay na buhay, ibalik mo na naman sa tugunan. Dapat naging karelasyon sa Diyos na magayon. Kaya mahalaga sa tao na magkaroon ng desisyon sa buhay niya na tanggapin si Jesus magitan ng pananampalataya at panalangin sa kanyang buhay para magkaroon siya ng solusyon sa problema ng kamatayan. Amen po ba? Ano solusyon sa tukagranan? Buhay. Sa pamamagitan ko ni Kristo Jesus. So po sana gusto kong ipaatod ka ninyong uwan, sana po mag-urup-urup kita na ading mga bagay na ini mauubos, pero so tataramon ka mahal na Diyos, kay magkagupo kita kanya relasyon, buko pong reliyon na usipan na relasyon kanya. Tangani pong magkagukuno kita, buhay na daing kasagkuran. Amo po ang pinaka-importante sa namin sa dikinaban. Tawa po ka nakaiba sa reliyon, amo magsunod po kamo kapamilya ko. Amang banal, tagapagligtas ka nakalag ko, tinatanggap ko po ika bilang tagapagligtas kading buhay kong ini sa dikinaban. Salamat ka na igin mo na si Jesus na nagkatawang tao para iligtas po ako. King buko po kanya, uda po serbi anab buhay ko sa dikinaban. Salamat po amang banal. Tanggapon mo man po lugod ako, isurat po ang nangaran ko, siton aklat kabuhay. San ko akong makasalan, pero dahil kay Jesus na tagapagligtas, kinura po at kong amin, ginalyuhan sa kabanalan. Salamat po kanimo, salamat po kading aldo na ini. Sa pangaran ka nama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Palapakanta po ang mahal na Diyos. Ang sabi po sa John 3:16 ay, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. Ang ibang translation, sanlibutan. Ang tinutukoy na sanlibutan doon, mga tao. Amen? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong. Ibig sabihin ng bugtong, wala nang iba. Nag-iisa lang. So, ibig sabihin, merong isa lang na siyang bugtong na anak ng Diyos na magiging solusyon sa problema ng mga tao. Sino yun? Bugtong na anak. Sino? Si Jesus Cristo. Upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya. Kaya may condition ha. Ang sino mang sasampalataya kay Jesus ay hindi na magkakaroon ng utang. Yun ang mababaw na translation. Ay hindi na magkakaroon ng utang sa Diyos, kundi magkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba yun? O di ba, may utang ka tapos magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan? O di ba? Salamat po sa pagkakataong ito. Ibinigay ko sa amin. Panginoon,
namin ang aming buhay sa iyo. Sapagkat ikaw ang pag-asa namin. Salamat, Panginoon, dahil pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. Patuloy ka, Panginoon, magharing sa aking buhay. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng kalakasan at kapatawaran sa lahat ng aking pagkukulang. Isinusuko ko ang aking buhay kay Jesus na aking Diyos at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, pagpatuloy ang aking magandang relasyon sa iyo. Sa pangalan ko ni Jesus, Amen. Palapahan ko natin ang Panginoon. Is my shelter, your power my home. Every morning I wake up in gratitude I will live, remembering his deeds, my fears will disappear. Thank you, Lord, for every blessing and every day that I breathe. Your love is the reason for my smile and the hope that I always carry. For everything you are, I will sing with a heart full of love. Lakasan po natin sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ama naming nasa langit, salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa akin. Inaamin ko po na ako'y nagkasala sa inyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkukulang at kasalanan. Tinatanggap ko po ang inyong anak na si Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala po ako na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay at muling babalik pagdating ng panahon. Ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Panginoon, narito po ako ngayon. Kinikilala kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw po ang naglikha, nagbigay ng buhay na ito at ninanais mo na ma-surrender namin ang buhay namin sa iyo. Na ikaw ang maghari, ikaw ang susundin, ikaw lamang ang pag-asa sa buhay na ito. Patawarin mo po ako sa aking maraming mga pagkakasala at tinatanggap ko po ang iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa iyong pagpapatawad. Ngayon din, Panginoon, ang aking pangalan ay isulat mo sa aklat ng buhay. Naniniwala at nananampalataya ako sa iyo na simula sa araw na ito, pagharian mo ang aking buhay na masunod ang nais mo sa buhay kong ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay po. Upo po tayo lahat. Kailangan ko po ng tagapagligtas. At ngayon, ikaw ang aking tagapagligtas. Nananampalataya po ako sa iyo. Na ikaw lamang ang pag-asa. At hindi sa mga bagay na nakikita, nakakamtan, at nagpapasaya. Kundi ikaw lamang, Panginoon, sa buhay na ito. Kinikilala kita bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At nananampalataya ako na patatawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula sa araw na ito, ako ay maglilingkod sa iyo ngayon at magpakailanpaman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, CCF. Tulong tayo. Salamat, CCF. Tulong tayo.
tulong tayo! CCM, tulong tayo! Maraming salamat po! Sitting with a heart full of love.